Tuwing tumataas ang presyo ng mga bilihin, nadaragdagan din ang kinikita ng gobyerno mula sa Value Added Tax o VAT. Pero ang dagdag na kita sa VAT, sapat ba para mapunan ang mawawalang koleksyon ng gobyerno mula sa excise tax suspension sa LPG at kerosene? Ang VAT ay isang uri ng buwis na ang halaga ay katumbas ng 12% ng presyo ng isang produkto o serbisyo. In short, sabay ang paglobo ng presyo ng bilihin at ng VAT. Suriin natin ang VAT sa petrolyo bago at pagkatapos ng krisis sa Middle East. Batay sa nakalap na datos ng GMA News Research mula sa Department of Energy, kaugnay sa lingguhang presyo ng produktong petrolyo sa Metro Manila, lumalabas na mula January 6 hanggang February 24 o bago ang krisis sa Middle East, ang common price ng gasolina ay nasa 54 to 57 pesos per liter. Ang VAT ay pumapalo sa 6 pesos hanggang halos 7 pesos kada litro. Pero pagdating ng March 3 hanggang April 14, nasa halos 57 pesos hanggang halos 96 pesos per liter na ang presyo ng gasolina. At ang VAT ay naging halos 7 pesos hanggang mahigit 11 pesos kada litro. Sa diesel naman, nasa mahigit 51 pesos hanggang halos 61 pesos per liter ang common price bago ang krisis at 6 to 7 pesos ang VAT kada litro. Pero matapos sumiklab ang kaguluhan sa Middle East, naging mahigit 60 pesos hanggang mahigit 153 pesos per liter ang common price at sumipa sa mahigit 7 pesos hanggang mahigit 18 pesos ang VAT. Ayon sa Department of Finance, dahil sa taas presyo ng produktong petrolyo, umabot sa 13 billion pesos ang dagdag na kita ng pamahalaan mula sa VAT. Dito raw babawiin ang revenue loss ng gobyerno mula sa 3 buwang pagsususpinde ng excise tax sa kerosene at LPG ngayong may krisis. Ang excise tax ay isa ring buwis na ipinapataw sa mga produkto pero ito ay fixed. Sa train law nakatakda ang excise tax ng mga produkto. Nitong April 13, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa kerosene at LPG matapos ang sunod-sunod na mega oil price hike. Tinatayang nasa mahigit 4 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa suspensyon na ito na tatagal ng 3 buwan. Kung susuriin, mas malaki pa rin ang kikitain ng pamahalaan mula sa dagdag koleksyon sa VAT kumpara sa mawawala dahil sa excise tax suspension. Pero ibang usapin na raw yan kung pati ang excise tax ng diesel at gasolina ay sususpindihin. Kung sakali, aabot kasi sa mahigit 43 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno sa loob ng 3 buwan. If you consider full suspension of diesel and gasoline, if you include it, again, the total losses will be 43.6 billion. And your additional VAT collection will be around 13 to 14 billion, and hence there's a net negative revenue loss of around 30 billion. Kaya kahit may mga panawagan ng iba't ibang grupo na suspindihin na rin ang excise tax sa diesel at gasolina, tila may agam-agam ang gobyerno, bagaman sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy nilang pag-aaralan ito.